Madami-dami nga ang nagtatanong kung gaano ba kalaki ang kinita ni Jordan Clarkson dito sa Gilas stint niya ngayong FIBA World Cup. At kinausap din pala siya ni Boss Al para at least maging import sana ng isang conference. Magkano nga ba ang hiningi ni Clarkson kung sakasakali? Ayon nga ito sa rumors. At Chot Reyes, pinatulfo daw ng mga netizen para mag-resign na nga daw siya. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para like kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara, pag-usapan na natin yan. Dito kay Jordan Clarkson, kilala naman natin na NBA player nga yan at may mga awards nga din na natanggap habang nasa NBA nga siya. At ang isa nga dyan ay nung tanghalin nga siyang 6th man of the year nung natanggap niya nga noong 2021. Mas tumaas nga yung value ni Clarkson simula nga nung nakuha niya yung award na yan. Kaya madami nga ang nagtatanong kung magkano nga ba talaga ang kinita ni Clarkson ngayong Gilas stint niya. Ayon nga kasi sa isang source mga ka-sports, nasa $1 million nga ang kontrata ni Clarkson ngayon or nasa 11 million pesos per game. Kasama na din dyan yung magiging last 2 games na classification games para makapasok nga sa Olympics next year ang Gilas Pilipinas. Malaki-laki din pala ang sinahod ni Clarkson no mga ka-sports. Para sa aking palagay, sakto nga lang yung hiningi ni Clarkson kasi kasama na din siguro dyan yung sakaling ma-injured siya or yung insurance niya sa game. Kasi alam niyo naman na mas priority nga ni Clarkson ng NBA dahil may contract nga din siya doon. At sumayday nga lang siya dito sa Pinas. Sa kagustuhan niya nga magdaro sa ating bansa at may mapatunayan nga sa FIBA World Cup. Dahil alam niyo naman, minsan lang mapasama nga at mabigyan nga ng chance na makalaro nga dito sa FIBA. Pero yun nga, pag-usapan natin yung rumors na kontrata nga ni Clarkson na kung worth nga ba talaga na 11 million pesos per game nga siya. In terms of market kasi, pag isang negosyante ka tulad nga ng SBP, mas tataas nga ang chance ng market talaga kasi kilalang NBA player niyan si Clarkson. Kaya madami din nga sales na ticket kapag nga Gilas nga ang naglalaro. Unlike itong si Brownlee, pag kinuha nga nila, baka hindi nga daw ganun kataas at kadami nga ang sales. Pero hindi nga napansin siguro na kapag part nga na Ginebra at lalong-lalo na kapag chemistry ang usapan, maganda ang addition ni Brownlee dahil pamilyar na nga siya sa mga kakampi niya sa Gilas. Sa tagal ba naman na kasi naglalaro dito sa Pinas alam niya kung kailan nga siya i-score at ipapasa ang bola. Di tulad kay Clarkson na madalas nga ISO play ang ginagawa niya para makiscore na hindi na nga ganun ka-effective sa basketball ng era ngayon Kailangan team play talaga para nga manalo. Tulad nga ng ginagawa ng NBA or yung mga European basketball. Kaya maganda nga ang basketball career nila ngayon. Pero may rumors nga na sinubukan palang kausapin ni Boss Al itong si Clarkson kung pwede nga raw ba siya maging import sana kahit isang conference para sa Barangay Ginebra. Kaso ang mabilis na sagot ay negative kahit malaki pang sasahurin kasi meron nga siyang contract sa NBA. Pero yun nga, once talaga nakapasok or na-involve at pwedeng kitain sana ng ticket sa FIBA, nakakalimutan na ang importance ng chemistry ng team. At kung maganda nga talaga ang daloy. Tsaka napapasok ang ticket sales dahil aabot tayo sa second round dahil sa ganda nga na preparation at result sa paglalaro nga ng Gilas. Win-win situation talaga yan mga ka-sports na kinuha nga si Clarkson at hindi nga pagkuha dito kay Justin Brownlee. Dito na tayo sa second topic natin mga ka-sports. Isa nga din na madami nagtatanong kung bakit nga ba natagalan ang pagsali ni Kai Sotto sa Gilas. Kahit pa 1 month before ng FIBA ay nasa Pinas na nga siya, ay hindi pa nga rin siya nakapag-practice. Yun pala, ayon niya sa isang source, nag-negotiate pala siya with SBP at natagalan din bago ito nagkasundo yung dalawang paling na yan. Nag-request daw kasi ng 340 to 400,000 USD si Sotto or 17 million pag kinonvert sa peso. Ito ay ayon sa rumors para sa stint niya nga dito sa Gilas.
Sulit nga ba ang service ng isang 7'3" sa performance na pinakita niya ngayong FIBA World Cup? Kung ako ang tatanungin mga ka-O-Sports, 50-50 talaga. Kasi hindi nga ganun ka-impressive ang pinakita ni Kai. Isang factor din siguro kaya nga hindi ganun kaganda ang paglaro nito ni Kai Sotto ay dahil na-injured nga siya. Simula nung pagbalik niya dito sa Pilipinas bago mag-start ng FIBA. Kasi may mga mismatch nga nangyari kapag nasa loob siya ng court. Kung tutuusin, athletic na big man talaga nga ang kailangan nga ng gilas. Pagdating sa guard at forward position, madami na tayong talented. Pero sa bigs, kapos talaga tayo. Yung versatile. Mas ramdam pa nga itong si AG Edo kung tutuusin mga ka-O-Sports. Kasi madaming stops nga siya nagawa sa atin sa 3 laro na nakalipas. At parang siya nga ang naging rim protector natin sa dami ng blocks na nagawa niya sa laro. Kaya niya din kasing sumabay sa athletic na bigs ng kalaban. At isa nga dyan ng NBA player na si Karl Anthony Towns na medyo pinahirapan niya nga. Hindi nga ganun kaganda ang field goal doon sa game kontra Dominican Republic. Kaya kung performance lang talaga sa big man ang pag-uusapan sa gilas, para sa akin lang hindi nga talaga ganun kasulit ang offer na nakuha ni Kai. Kung ganun talaga kalaki ang nakuha niya, kasi hindi pa nga ganun kahinog talaga itong si Kai na nakikita talaga natin. Madali lang kasi siyang maitulak at hindi pa siya ganun ka-physical tulad ng ibang pro players. At para kay Chot Reyes, may rumors na isa sa dahilan daw kaya nga napilitang mag-resign na itong si Chot Reyes ay dahil umabot ng araw dito kay Idol Raffy Tulfo ang issue na sana mag-resign na araw siya dahil sa hindi nga ganung kagandang performance ng gilas at sunod-sunod na talo na nangyayari. Puro dahilan daw kasi siya. At yun, wala nang choice talaga si Chot Reyes. At kasi dahil nadadamay na nga yung pati pamilya niya, tuluyan na nga siya nag-resign.